5 common mistakes of beginner runners. Number 1, running too fast, too much, too soon. Too fast means you run too fast for your fitness level at the moment. Kasi kung beginner ka nga, syempre hindi sanay sa impact ang legs mo, hindi ka sanay tumakbo, yung running form mo hindi tama. So prone talaga ang mga beginner runners na tumakbo ng mabilis kesa sa fitness level na kaya nila. Yun namang too much. Too much means too much distance. Prone ng mga beginner runners na tumakbo agad na malayo. Gusto ka agad mahit ang fitness goal. Gusto ka agad mabawasan ng timbang. So ang ginagawa, tumatakbo agad ng 5K, 10K. Yun yung sinasabi kong too soon kasi hindi pa nakaka-adapt ang katawan natin sa impact ng running. Ginagawa natin kaagad. So very common yan. Too fast, too much, too soon. Ang tip ko dyan is to build your distance gradually. Unti-unti lang ang dagdag ng distance and mabagal muna ang pagtakbo. Slow running muna. Darating tayo sa speed, darating tayo sa distance. Basta sa umpisa, kailangan maging consistent ka lang. Maging habit mo muna ang running. So number 1 indication na ginawa mo siya ng too fast, too much, too soon ay kapag sobrang sakit ng katawan mo after your run or kinabukasan after your run, hindi ka na makatakbo, hindi ka makabangon. Dahil yan sa DOMS or yung delayed onset muscle soreness. Nanibago ang katawan mo dahil nga too fast, too much, too soon. Number 2, neglecting the warm up and cool down before and after your run. Okay, before your run, you have to warm up. You have to prepare your muscles sa impact of running. If you fail to do a proper warm-up before you run, you increase your risk of injury. Kaya yun, pag na-injury na, ang sinasabi, hindi para sa akin ng takbo. Kaya altogether, nagki-quit na. Yung cool down naman is very important to loosen up your muscles after your run and to aid your recovery. Mas mabilis ka makaka-recover kapag ka nag-cool down ka. Okay, number 3 common mistake, ignoring rest and recovery. Napakahalaga kasi ng rest and recovery, lalo na sa mga beginner runners. Marami sa atin nagiging excited, gusto araw-arawin kagad ang takbo, gusto kagad may hit ang goal, gusto kagad tumakbo ng malayo, na-ignore yung rest and recovery. Sa previous video ko, sinabi ko nga doon na 2 to 3 times a week lamang kapag ikaw baguhan pa at hindi pa adapted ang katawan mo sa running. Kasi kailangan ng enough time for your muscles to recover and to repair. Kasi kapag inignore mo ang rest and recovery, you are much prone to injury and burnout. Okay, number 4 na tayo. Wearing improper footwear. Mahalaga kasi ang running shoes natin para mabigyan tayo ng comfort and cushioning sa pagtakbo natin kasi high impact nga ang pagtakbo. So malaking bagay na meron kang proper running shoes para ma-absorb ang impact ng running. Kasi kapag inignore mo to at basta ka na lang tumakbo sa worn out or walang cushioning na sapatos, talagang kawawa ang legs natin and muscles natin. Kaya ako talaga nag-invest ako sa running shoes ko para ma-prevent ang injury at maging consistent ang aking running. Number 5 mistake, ignoring strength and cross-training. Napakahalaga sa runners na hindi lang tumakbo ng tumakbo. Kailangan mo mag-strength training, mag-cross-training ka, mga low-impact exercises like swimming and cycling. Tapos, yung pagbubuhat, strength training to develop your muscle groups na kailangan mo sa running. Kasi kapag takbo lang tayo ng takbo, mas prone tayo sa injury. Tapos, hindi pa nade-develop yung mga muscle groups na talagang kailangan natin para sa running. Matagal ako tumatakbo na hindi ko to ginagawa at in-ignore ko talaga to. Kaya talagang pinagsisihan ko. Kaya hindi ako nag-i-improve. Palaging may masakit sa akin. Kapag pagod na ako, syempre, nag-iiba na yung form ko kasi may hina yung aking muscle groups. At malaking bagay kapag ka nag-strength training para ma-improve ang running. There you have it. Syempre, masarap kapag nag-start ka ng running routine mo. Starting a running routine should be gradual and progressive. Unti-unti lang ang pagdagdag ng distance, unti-unti lang ang pagdagdag ng intensity. And then, yung 5 common mistakes na to ay iwasan mo para mas maging comfortable ka, mas maging maayos ang running mo at mas maituloy-tuloy mo ang active lifestyle. So kung may mga additional questions ka or dagdag sa discussion na to, please comment in the comment section below. Syempre, marami pang running mistakes na hindi ko nasabi. And again, I want to promote my ebook, Fit for Success. This is a 21-day running and exercise program for high achievers. Kung gusto mong mag-start ng running routine or your fitness journey, tapos di mo alam kung paano, ito, basahin mo yung ebook ko. Marami ka matututunan and I will help you make a 21-day plan para magkaroon ka ng everyday na routine with rest. Syempre, sabi ko nga dito sa video na to, no? Incorporate natin yung rest and then yung cross-training. Mas magagawa mo ang magandang plano, 21-day plan, kapag binasa mo ang ebook na to. So, i-download mo na from my website, janraycantos.com/fitforsuccess.